Mas malakas pang palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po. We thank you for this wonderful day, O God, na kung saan, Lord God, hallelujah, sasamba kami sa iyo, mag-aaral na yung salita, magkakaroon, Panginoon, ng relasyon sa iyo, matibay na relasyon, Panginoon. Salamat po, O God, sa oras na to. Holy Spirit, puspusin mo ang bawat isa, maunawaan ng iyong salita. Yung mga nandito sa face-to-face, pati yung nasa online, Lord God. Lumakas, lumago, tumibay, maging mabunga. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ulitin ko, ito ay laging sinasabi, yung victory po ay hindi natin ma-achieve until unless na meron tayong Panginoon sa ating buhay. Kaya huwag babaliwalain ang Diyos sa buhay natin. Amen? Praise God. Kaya nga dapat magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya nga ang tinatopic natin ngayon is about the importance of church gathering. Huwag babaliwalain ang linggo. Sa totoo lang, nung aming mga kapanahunan, siyempre, alam niyo pag ang Sunday talaga noon, wala talagang trabaho. Laking probinsya ako, grade 1 to 4. Ay doon ako nag-aral. Pag Sunday, wala pong, even yung mga magsasaka, walang pumupunta, walang nagtatrabaho sa palayan, kundi nagsisimba. Talagang, anong tawag doon? Pinapangilin nga ba yun? Pinapangilin ang Sunday. Praise the Lord. Kaya nga, sa atin, Sunday, ang rest day natin. Sa Middle East, Friday. Sa Middle East, Friday. Praise God. Kaya, any day na kung saan yung talagang inilaan, dapat huwag nating isa-isang tabi. Kung gusto nating magtagumpay, dapat ay involved si Lord sa ating buhay. Amen? Ano man ang daanan mong mga problema. Kasi ang problema ay talagang nandyan yan. Mayaman o mahirap. Matalino o hindi. Bata o matanda. Lahat yan dumadaan sa mga problema. Kung wala kang Panginoon, pwedeng sirain ang buhay mo. Amen? Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Yan. Dalangin ko rin, yung iba, nasa online ba, may mga ilan tayong mga kapatiran na kung saan ay tinakbo sa hospital. Si Tonet ay nasa hospital sa oras na to. My God, ay medyo nahihilo na gano'n. Yun pala ay mataas ang high blood. At saka yan pinapacheck up. Kaya nga mag-iingat sa mga pagkain. Mag-iingat sa pagkain. Tapos sila Mildred naman ay nakakonect, ay may kinaing tahong. At dahil dun sa tahong ay nagsukabat saka masakit ang tiyan. Nako po. Kaya huwag kakain ng tahong. Hindi naman sinasabi kasi yung mga nagtitinda, sinasabi ba yan na yan galing sa red tide yan. Siyempre hindi nila sasabihin, hindi mabebenta. Pero iwasan nyo rin yun, pati yung mga crabs. Kasi, pag mga bata pa, pwede pa. Pero wag todo, ha? Wag todo. Kasi, yan eh? Scavenger yan eh. Kumbaga sa kumbaga sa isda, janitor's fish. Alam niyo, pag janitor, tagalinis, marumi. Kaya, ingatan yan. Praise the Lord. Si RC. Nag-LBM? Naku po, ano pa ilalabas ni RC? Naku. Ang pabalik-balik sa CR? Naku po, andyan si RC. Nakita ko si RC nakakonect din. Nanlalambot na? Yan, naku po. Naku po. Uminom para hindi ma-dehydrate. Yan. Mga bagay na kung saan dadaanan mo, kaya nga, pero unang higit sa lahat, matutong tumawag sa Panginoon. Amen? Okay, daan lang natin, inulit ko, ang topic natin na sinimulan kahapon, nung last Sunday, is about importance of church gathering. Church is so important. Praise God. Katulad ng sabi ko, alam nyo, pagka nakakilala sa Panginoon, hindi po pwede na babaliwalain mo ang church. Ang church ay kasama sa buhay ng mananampalataya. Sa word na church, ilan ang bawel? Tagal mag-isip pa. Ilan ang bawel sa word na church? Ano yon? You.
church without you is not a church. Praise God. Hello, tingnan mo yung Katarina. Sabi mo, wala, hindi buo ang church pag wala ka. Praise God. Naririnig mo lang yan sa jowa mo, no? Hindi ako buo pag wala ka. Nako po. Praise God. Kasi isa lang ang bawal ng church, you. Praise God. Sa unity, ilan? Mas matagal na pag-iisip yan. Sabi ng iba, 3. Hindi yung why, hindi yun bawal Ano naman yung bawal sa unity? You. Hindi magkakasundo without you and I. Yeah. Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Kaya mahalaga po yun. Sa church ay you. Sa unity, you and I. Mahalaga sa church ang unity. Kasi ang hirap nun na kung saan walang pagkakaisa, just like a family. Ang hirap nun pag walang unity. Amen? Praise God. Kaya mahalaga ang church. Gaano kahalaga ang church? Ang church ay kasing halaga, katulad ng isang isda, itanggalin mo sa tubig. Yung isdang malaki, malusog, tanggalin mo sa tubig, anong mangyayari sa isda? Anong mangyayari sa tubig? Walang isda. Ang isda, kahit ang laki niyan, pag inihiwalay mo sa tubig, mamamatay. Ang church, ang believer, pag itinanggal mo sa church, mamamatay. Praise the Lord. Kaya hindi po pwede. Just like yung baga, yung apoy, gaano man kalaki ang apoy o baga, ihiwalay mo sa mga karamihan, mamamatay. Ang pananampalataya, mamamatay pag wala kang church. Amen? Ganyan kahalaga ang church. Konting review, daanan ko lang sandali. Hebrews chapter 10, beginning verse 23. Basahin ko sa ASND, Tagalog. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Praise God. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa. Saan? Sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Hallelujah. Kaya paalala, 3 bagay na paalala. Okay, number 1, pakibasa. Pakilakas. Kaya sabi mo, magpakatatag ka. Kasi sabi ko kanina, lahat tayo may dadaan sa problema. Hindi ko kayo binibigyan ng problema, pero lahat tayo may dadaan sa problema. Merong mga taong hindi dumadaan sa problema. Sabi niyo, sino? Abnoy. Walang problema yun, sabi, abnormal eh. Pangalawa, sabi niyo, sino? Yung mga pinoproblema. Kasi kung wala kang problema, ikaw yung pinoproblema. Kaya nga, dadaan ka dyan, kaya nga magpakatatag ka. May mga nababalitaan kayo nagpapakamatay? Hindi na kayanan ng problema. Kaya, nako, kapatid, kung wala kang Panginoon, alam mo, kahit matalino ka, ang pinakamatindi nga sa insanity, yung matatalino. Ang problema sa matatalino, madaling ma-discourage. Sa totoo lang. Madaling ma-discourage ang mga matatalino. At karamihan matatalino, mahina ang loob. Hindi ko naman sinabing ang mga bobo malalakas ang loob. Pero ang dami, ang hihina ng loob. At sabi ko nga noon, naku saan, ang daming dumaan dito na kung saan matatalino, dito pumunta sa church matatalino. Ang warning ko lagi sa matatalino, pagdating sa pag-ibig, bobo. Praise God. Kaya nako, sabi niya, ay hindi ako matalino. Ay lalo ka na. Delikado yun. Kaya magpakatatag. Sabi mo, magpakatatag. Praise God. Yan ang bilin ng Diyos. Kanino? Kay Joshua. Bakit? Leader siya, pinili siya. After kay Moses si Joshua. Kaya binigyan siya ng instruction na be strong and courageous. Okay. Number 2, huwag mag-alinlangan. Review lang to, kaya binibilisan ko. Huwag, walang mangyayari sa taong mapag-alinlangan. Sabi ng James chapter 1 o Santiago 1:6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. In short, walang direksyon. Number 3, pakibasa, malakas.
Kaya una, magpakatatag, huwag mag-alinlangan. Pangatlo, sikaping manghikayat. Sabi ng Hebrews 10:24, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Alam mo kung nakakaranas ka naman ng, hindi naman lahat problema lahat dadaan ka rin. Pag nakakaranas ka ng problema, sa totoo makakaranas ka rin ng pagpapala. At pagdating na kung saan yung mga napagtagumpayan mo, i-share mo naman sa iba. Ikayatin mo rin naman. Bakit mo nakadaanan yan? Paano ka nakawala dyan? Paano ka nakapagano dyan? Paano mo nalagpasan yan? I-share mo sa iba. Ikayatin mo. I-share mo ang buhay mo. Kaya nga pinag-share ko rito yung mga nakagraduate. Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga na kung saan, tama niyo si Armark, sabi niya, hindi ko po inisip, kung hindi ko nakilala si Lord, hindi ko naisip, nakagraduate ako sa college. Yan, si Armark. Yung nakita niyo yung nagda-drums doon, sabi niya, hindi ko inisip talaga. Hindi mo nga ba talaga inisip yun, Armark? O ako lang nasasabi nun? Di ba? Hindi mo inisip? Bakit hindi mo inisip? Wala ka bang isip nun? Bakit? Anong nasa isip mo? Hindi, kung hindi mo nakilala si Lord, sabi mo hindi mo inisip na makakagraduate ng college. Bakit? Anong nasa isip mo? Ikaw din, nakalimutan mo na yung sinabi mo. Bakit? Di ba sabi mo, wala kang plano talagang pumasok sa? Ako pa nagpaalala dun sa naisip mo, Bakit? Anong ginagawa mo dati? Bulakbol. School bukol. Di ba? Praise God. Pero anong nangyari? Nakagraduate. At isang magandang patutuo yan, because of God. Amen? Praise God. Huwag niyong babaliwalain ng Diyos. Praise God. Ako nakilala ko si Lord pagka-graduate naman sa college. After that. Kaya naman, ang isinuko ko naman ay yung aking profession. Naglingkod ako at nagpastor ako sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At nanunumbalik. Salamat sa Panginoon nga pala. Bigla ko naalala si Kailin. Ayan, si Kailin, taga-PCC to. Second year college yan. Ito yung mga ate mo. Yan o. Taga-PCC rin yan. Ayan. Ano yan anong year ka nung ano yata ito prep yata nung napunta sa church. Ayan, si Kailin. Yan, anong balik ngayon, first time niya ulit, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan na natin si Lord, si Kailin. Ayan. Magkakapatid yan. Ayan, kaya nga sabi ko, binigyan ko na assignment na sa susunod ka ako yayain mo ate mo. Ayan. Praise God. Pero pag niyaya mo, mamaya andito siya, tapos ikaw wala naman. Hindi. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Second year high school ka nun? Sigurado ka? Second year high school nun? Maliit siya nun no? Hanggang ngayon maliit pa rin. Pero tumaba siya Hindi ganyan. Ikaw ba yun o iba? Yung nakikipagrambulan, maliit lang pinakikipagrambulan. Ikaw ba yun? Sino yun yung maliit na nakikipagrambulan? Babae, meron talaga. Kasi sa PNHS, ang dami nating dyan Maliit lang. Hindi ba ikaw yun? Yun ang nasa isip ko. Kala ko, yung maliit na babae nakikipagrambulan. Pambihira. Sa PNHS, dami yan. Pambihira. Muntik pa namin kaapelido Damian nga pala. Anong pangalan niya? Siya ba yun? Yung nakikipagrambulan na maliit? Grabe. Pambihira. Pag ganun nga, may pagbabago, may nangyari, maganda, manghikayat ka ng iba para magbago rin. Maging daan ka ng pagbabago. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga tinitingnan ko sabi ko, ang direksyon next year, reset. Pero sinisimulan na. Alam niyo, ang church na ito nire-reset ngayon. Ano yung reset? Yung pag may binili ka, may binibigay sa'yo. Hindi, receipt yun reset. Sinisimulan uli. Alam mo ba, pag nakilala mo si Lord, nire-reset ang buhay mo. Sinisimulan siya. Magiging turning point mo yun. Seryosohin mo yun, yung relasyon na yan. Dahil yan yung relasyon na kung saan, hallelujah, hindi ka mapapahamak kailanman. Lagi itong sinasabi, kung ang pamilya na kinagisnan mo ay sobrang hirap, dapat huwag manatiling mahirap ang pamilyang kinilalagyan mo. Kailangan makalaya dyan sa kahirapan na yan. Pero hindi mangyayari yan kung wala kang Panginoon sa buhay.
Kaya magkakaroon ka dapat ng pangarap. Amen? Kaya kung ganun ang pamilya nyo, tapos estudyante ka, huwag jowa ang asikasuhin mo. Sakit sa ulo yan. May panahon dyan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mag-aral mabuti. Mag-aral mabuti. Amen po ba? Pero it's more than that. Hindi porke nag-aral ka lang, ay ano, ba't ka nandyan nakasulok? Ba't ka sumulok dyan? Kadluwag-luwag na ano, dyan ka pa pumunta sa sulok. Hindi ka mapakali, para kang puso, asong nanganganak ka. Kung ano inuutos mo, Mikay. Tapos tatawanan mo, pambira ka. Pinapunta mo doon sa sulok. Pumunta na rin naman sa sulok. Ayan, nabalita tuloy hanggang... naririnig hanggang abroad, may mga nasa abroad na ito. Pambira yun. Praise the Lord. Glory. Ano ba yan? Nakalimutan ko tuloy sinasabi ko eh. Ano yan? Ano yung sabi ko? Ano yung dulo ko sinabi? Pamira. Kaya, nako, mag-ayos ng buhay. Hello, amen? Review pa lang tayo. Paano ito mangyayari? Paano mangyayari? Kaya nga, sabi nga, yung verse 25, yun ang key. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Whether you believe it or not, pabalik na si Lord. Babalik siya rito. At lahat ng sumampalataya sa Kanya, lahat ng nagkaroon ng relasyon sa Kanya, ay kukunin niya. In a twinkling of an eye, ang tawag doon, rapture. Halimbawa ngayon, nagpipreach ako, biglang nagka-rapture, nawala ako, rapture yun. Pero pag ikaw, nakita nyo ako nawala, ibig sabihin nun, naiwan kayo. Pero pag may relasyon ka sa Panginoon, sineryoso mong relasyon mo sa Diyos, hallelujah, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, lahat tayo ay mawawala kasama ng ating Panginoon. Ang pinakamasarap na karanasan yon. Sabi nyo, bakit? Hindi natin mararanasan ang kamatayan. Praise God. Sabi ko rito, ulitin ko, pag ako na-rapture at naiwan kayo, inyo na yung sasakyan ko. Pati itong iPad, pati itong TV, praise God. Pati itong building, kahit hindi atin. Yan, praise God. Pero mahirap na buhay po yun. Yun ang matinding buhay. Bakit? Great tribulation ang mararanasan mo. Kaya nga siguraduhin mo, seryosohin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kasi hindi yan biro. At titingnan niyo po ngayon, kita po lahat ng, hindi niyo ba nababalitaan, iba't ibang dilubyo nangyayari sa man. Ang Libya, kung nakita niyo, grabing bahang nangyari Ano yun? 20 feet yata yung tubig. Imagine, think of that, 20 feet. Libya. Ang China. Ano pa? Even in Spain, pati Morocco ba? Ang Hong Kong, binaharin. Iba't ibang lugar. Hindi ko kayo tinatakot. Pero we are on the last days. Seryosohin natin. Ang tanging makakapagligtas sa atin ay ang Panginoong Jesus. Ang religion hindi masama, pero hindi magliligtas ang religion sa iyo. Bakit? Ang magliligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi niyo, bakit? Siyang napako sa krus Siyang nagbigay ng buhay Kaya nga, magbibigay din tayo ng buhay sa Kanya. At yan hindi yan religion, yan yung relasyon sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya seryosohin mo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya sabi rito sa Hebrews 10:25, encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Kaya, do not neglect together. Do not neglect meeting together, Others do, but not you. Sabi mo sa katabi mo, do not neglect meeting together. Others do, but not you. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, hallelujah. Iniano ko lang yan. Ayan. Praise God. Okay? Ini-advance ko lang. Sa Tagalog yun, ang sabi, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Yung mga tumigil, nakaugalian na. Kaya mahirap tumigil Bakit? Pag tumigil ka, makakasanayan mo. Praise God. Mahirap ang hirap nun pag oras ng minto ka. Kaya nung nandun tayo sa tapat ng PNSS, ang dami yun, araw-araw, mga kabataan nun.
on fire. Nung huminto, nasubukan, ay nako. Parang bisyo yan eh. Alam nyo, dati po ako mabisyo. Nung di ko pa kilala si Lord. Ang bisyo ko, hindi ako dati marunong manigarilyo eh. Pero nabarkada ako sa mga mabisyo. Sabi niya, college ka na, binata ka na, wala ka pang bisyo. Nako, subukan mo. Sinubukan ko, alam nyo, umubo ko eh. Umubo ko, kaya huwag niyo subukan. Ay, nako, tinapon ko. Nako, umpisa lang yan, sabi niya. Umpisa lang yan. Kaya pag ang barkada mo mali, pag ang kasama mo mali, mapapahamak ka. Sa totoo lang. Ewan ko, ito si Bishop Jojo pala, nakalimutan ko. Ito si Bishop Jojo. Praise God. Parehas na kami senior. Ay, hindi pa senior yan. Hindi pa yan, si Bishop Jojo. Ayan. Nasubukan mo bang magsigarilyo? Magkabisyo? Lahat? Nasubukan mo? Nagsasyabu ka dati? Nakasubo ka ng shabu? Gano'n. Pambira. Nag-rugby ka? Pati rugby? Pati asiton, tiniran niya. Yan. Matindi ha. Kasi ang umpisa, ang bisyo kasi sa umpisa, kasi siyempre hindi ka anong tawag nito? Hindi mo pa kinasanayan, masama lasa. Sabi niya, tinapon ko. Hindi, ulitin mo. Sa umpisa lang yan. Inulit ko. Hanggang sa naging adik ako sa sigarilyo. Kasi sa umpisa lang eh. Sa umpisa, mahirap. Hanggang sa hindi ko na matanggal. Mahirap. Umpisa, yung curiosity, papahamak ka niyan. Hello? Amen? Ang pinakamahirap sa lahat, subukan ko kayang magjowa. Maa-addict ka na dyan. Sige ka. Praise God. Kaya huwag subukan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Don't get me wrong. Hindi ko sinabing pag nakakilala ka kay Lord, hindi ka na mag-aasawa. No. Nagpapaalala ko. Praise God. Kung may jowa ka, hindi ko sinabing i-break mo siya. Hindi. Ang sinasabi ko ay umiwas sa tukso, umiwas sa kasalanan. Kaya ang encouragement ko, kung wala ka pang jowa, huwag ka munang magjojowa. Kung wala ka pang jowa at estudyante ka. Kung may jowa ka, hindi ko sinabing i-break mo. Sinabi ko, ay iwasan mo ang tukso, ang kasalanan. Dahil pag ang kasalanan nasimulan, mahirap nang iwasan yan. Andyan ba kayo? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapatukso. Dito, sabi huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon na natin gaya ng nakaugali ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Ano yun? Palakasin daw ang loob. Bakit? Lalo na ngayong nalalapit na ang huling. Hindi yan biro. Bible lang nagsasabi niyan. Kaya tatandaan, magpalakasan sa isa't isa. Okay. Dahil nalalapit na ang huling araw. Lesson to learn. Review pa rin to. Dalawa lang to. Number 1, what we learn at church gives us guidance on how to follow God. Improve our spirituality and live better lives. Praise God. Number 2, when you go to church on Sunday, take note for this, you are not just attending a service, you are joining a family. Kaya nga dito sa atin, a church is like a family. The goal is maturity. Amen? Itinuro ko yan kahapon sa Nueva Ecija, galing kami. Na kung saan, yung 4 dimensions. Ang ika-4 doon, 4 dimensions, yung relational stage. Alam nyo dito, itinuturing kang kapamilya. Kaya pag nakikita namin na hindi tama, mapapahamak ka, pagsasabihan ka namin. Huwag kang magagalit, huwag kang magtatampo. Pero hindi namin ipipilit. Ayaw mo, huwag mo. Hindi. Pero kami nagpapaalala bilang kapamilya. Amen ba? Amen? Praise God. Huwag nyo nang tingnan kung anong kulay ka meron. Di ba? Kasi hindi tayo magkakaiba ng kulay. Ay, magkakaparehas ng kulay. Ang kulay ko po ay brown. Hindi po ito black. Brown po ito. Kaya nga ako Serge. Hindi ako Hershey. Ang Hershey black. Ang Serge brown. Hindi tutong,
hindi hilaw. Tingnan mo yung katabi mo, totoong ba yan o hilaw? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. We are family. Amen? Amen? Kaya nga, pahalagaan mo tong pamilya mong to. Alam niyo sa church, dapat ika-fourth dimension yon. Ano yun? Yung relational stage. Relation. Apat yan eh. Number 1, intellectual stage. Number 2, numerical stage. Number 3, spiritual stage. Number 4 is relational stage. Apat yan. Kaya, mahirap yan. Mahirap yung church na nagkikita, ang daming tao pero walang relasyon. Ang hirap no. Madaling mabuhay. Mabuhay yun. Amen? Praise God. Dapat po merong relasyon. Una't higit sa lahat. Pero sa church, sa relasyon, hindi lang yung nagyaya sa'yo ang dapat mong patibayin ng relasyon. Hindi. Higit sa lahat, sa Diyos. Praise God. Amen? Na kung yung nagdala sa'yo, nawala, mawawala ka rin, mali. Hindi ka nakakonect sa Diyos. Wala kang matibay na relasyon sa Diyos. Dapat, una't higit sa lahat, malakas, matibay ang relasyon sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi, we are family. Kaya andito tayo, benefits of attending church. Andito tayo, benefits of attending church. Number 1, na benepisyo, pag ikaw ay umattend sa church, sineryoso mo, inintindi mo, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Number 1 is you will be renewed or changed. Ano yun? Anong mga number 1 na benepisyo pag ikaw ay umattend sa church? You will be what? Renewed or changed. Gusto mo ba yun? Mabago? Praise God. Mabait na ako eh. Alam mo, kahit anong bait mo, still, hindi ka pa rin pasok sa kalangitan eh. Bakit? Lahat nagkasala. Sabi ng Romans chapter 3, verse 23. Lahat nagkasala. Praise God. Walang exempted dyan. Praise God. Kailangan mo pa rin mabago. Pero itong magandang balita, sobrang sama ako eh. Magandang balita. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Tindi ng kasalanan ginawa ko. Magandang balita. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Lahat na ng kasalanan nagawa ko. Magandang balita. Kaya kang linisin at patawarin ng Panginoon. Amen? Praise God. Sobra ko talagang paldahan mo yung poste, papatulan ko. Magandang balita. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen? Ako nga, hindi lang babae ang pinatulan ko, pati na lalaki pinatulan ko. Magandang balita, kaya kang baguhin ng Panginoon. Palakpakan mo nga si Lord. Yan. Praise the Lord. Hello, amen. Tito chapter 3, verse 3, Tagalog, RTPB 05. Ayan. Noong una, tayo'y mga, sakit yun, tayo'y mga, pakibasa, noong una, hanggang doon sa may kama lang, 1, 2, 3, go. No, lakas. Sino yung mga hangal? Ano sila? Binasa niya eh. Ano sila? Mag-isa kang magbasa. Hihirit ka pa ha. Kaya nga pinabasa ko eh. Noong una, masakit yan ha. At maraming hangal hindi umaamin. Kaya nga pinabasa ko eh. Kasi ako lang nagbabasa eh. Dapat damay. Hindi, talaga naman naging hangal tayo eh. Pakisunod yung sunod. Tiyak na tiyak, kasama ka dyan eh. Amen? Ano pa? Hindi yan nanliligaw. Naliligaw at naging alipin ng makamundong. Ano ba? At lahat ng uri ng parang sabi ni Bishop Jojo, lahat ng bisyo daw. Lahat ng uri ng kalayawan. Ano pa? Sige, tuloy pa. Naghari sa atin ang masamang isipan. Ano yun? Huwag mo nang pupunta sa sunod. Ano yan? Masamang? Isipan. Alam niyo ba? Sa New Testament, ay mabigat. Bakit? Tumingin ka lang daw sa isang babae at nag-isip ka ng masama, nakiapid ka na. Ang unang tingin, walang masama. Ang matindi, ay yung pangalawa, medyo. Yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, matindi na yan.
ang humanga ay hindi masama. Napatingin ka, wow, ganda niya. Hindi masama yun. May mata ka eh. May paghanga. Pero, wow, ganda niya. Ganda niya. Grabe, napakaganda niya. Yung balik-balikan mo. Iba na yun eh. Iba na yun eh. Bakit? Naglalaro ng isip. Yan. Naglalaro ng isip eh. Ang sama niyan. Ang sama niyan. Yan. Kasi, pag ganyan, bakit? Pag naglaro ng isip, pakikiapid yun. Pakikiapid. Yung iba kung makatingin, hinuhubaran. Kahit na may damit, hinuhubaran eh. At kung nangyayari sa lalaki yun, kahit sa babae din naman. Di ba? Hello? Amen? Patotoo ko yan eh. Paano ko nagulat at nasama ako ng Bible study noon eh. Kanino sinabi, buksan natin sa Genesis, tuwan-tuwa ako. Kasi ako, ignorante ako eh. Hindi ako nakapagbuklat ng Bible hanggang sa pagka-graduate ko ng college. Hindi ko alam yung Bible. Ignorante ako talaga dyan. Kaya nung matin ako, sa Bible, matin ako, sabi niya, buksan natin, simulan natin sa Genesis. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may Genesis pala rito. Bakit? May Genesis Bold Magazine ako eh. Yung Bold Magazine ko, ang title niya, Genesis. Akala ko kung ano na lang pag-aaralan namin eh. Ganun eh. Kalaswaan yun eh. Ano yan? Masamang isipan. At anong sunod? At? Ano? Pakilakan. Pakibasa nyo, tingnan nyo. Ano yan? Sa totoo lang, tingnan mo ngayon katabi mo, naranasan mo yan. At tahimik ang kalangitan. Sino rito ang Ito na lang, sino rito ang hindi pa nakaranas mainggit? Yung mga nasa online. Kasi ngayon, tingnan mo, merong magandang nangyari sa'yo. Ano ang sasabihin, ano ang pag-oras na may magandang nangyari? O kaya may pinuntahan ka, o kaya kumakain ka, ano ang karamihang comment? Sana? Inggit yun! Kaya nga, sana all eh. Di ha? Ano? May dala yun ha? May dating yun ha? Kaya kumakain ka sa eat all you can. Sana all. Di inggit yun! Sino rito ang hindi pa nakaranas mainggit? Pakitaas ang kamay. Mukhang ako lang yata ang nakaranas mainggit ha. Magpakatotoo kayo eh. Uulitin yung tanong. Sino rito ang hindi pa nakaranas mainggit? Slight lang? Kinontihan mo pa, ha? Kinontihan mo pa. Binawasan mo pa, ha? Binawasan mo pa, ha? Yun nga lang, tingin mo lang, sana all, walang tagyawat. Sana all makinis. Sana all maputi. Sana all matangkad. Natural lang naman yan eh. Pero yung inggit na dumarating doon sa pagkapuot, matindi yun. Matindi yun. Sabi, at pagkainggit, tayo'y kinapupuutan ng iba at sila'y kinapupuutan din natin. Naku, mambira, no? Ang Bible, Ang Bible, matalas, magkabilay talim. Hello, amen? Praise God. Verse 4. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Wow! Praise the Lord! Amen? Dati, naiinggit, naggaganyan. Hallelujah! Pero, nagkaroon ng pag-asa. Yung word ng ngunit, datapwat, alalaong bagay. Tindi, no? Praise God. Binura niya yung mga nauna. Nabura yung lahat ng iyon. Nung alin? Nung mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating... Sino yun? Si Jesus. Kaya dapat makilala natin ang Panginoon. Praise God. Bakit? Yung mga mahirap tanggalin ng pagkaingita, mahirap tanggalin yung pagkapuota, nasubukan mo na bang mapuot? Nasubukan mo nang nagkaroon ng kaaway? Kailin, nasubukan mo nang magkaroon ng kaaway? Yang tawang yon. Di ba? Kaya, nasubukan nyo na bang magkaroon ng kaaway? Hana, nasubukan mo na magkaroon ng kaaway? Sa totoo lang. Praise God. Matindi yan. Nasubukan mo nang nagkaroon ng samaan ng loob na anino pa lang nakikita mo, nanggigigil ka na. Nagkaroon ka ng galit. Ako nagkaroon ako ng galit sa chewing ko eh. Napapatotoo ko, alam niyang mga nandito eh.
Nagkaroon ako ng galit sa chewing ko. Bakit? Susuntukin nanay ko eh. At that time, maliit lang ako eh. Dumampot ako ng alikabok eh. Binato ko ng alikabok ang chewing ko eh. Sabi ko, antayin mo paglaki ko. Kasi sigurado ako lalaki pa. Yung chewing ko, hindi na. Galit yun eh. Pero, hallelujah, nung nakakilala ko sa Panginoon, sinuko ko yun. Mahirap ang galit. Pumapatay ang galit. Hello, amen? Yung inggit, mahirap ang inggit. Pumapatay yan. Delikado yan. Amen? Pero lahat ng yan pala, nabubura. Bakit? Dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Verse 5. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang habag. Amen? Dahil sa kanyang habag sa atin, tayo ipinanganak na muli. Yun. Tayo ipinanganak na muli. Sa English yun, born again. Ang born again, hindi po yan religion. Ha? Okay, magkakamali na religion niya. Ipinanganak na muli. Saan? Sa pamamagitan ng ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Sa totoo lang, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Yung mag-alis lang nga lang ng bisyo, mahirap eh. Sigarilyo lang alisin mo, mahirap eh. Kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon, mahirap. Pabalik-balik lang yan. Nasubukan ko yan. Naging chain smoker ako, nakakadalawang kaas sa isang araw. At sabi, paano po matatanggal yan? Mag-candy ka pag naglalaway ka, candy na lang. Ang usong candy noon is stork. Alam niyo ba yung stork? Yung kulay green? Oo. Masarap yung stork. Medyo menthol yun eh. Kasi yung menthol, yung ano ba yung menthol na pangalan? Halls? Yung halls, medyo maanghanga. Stork, mas okay ang dating eh. Kaya nag-stork ako, pag medyo naglalaway-laway, nag-stork ako. Natutokso ako, sabi ko, isa lang. At least isa lang. Naka-stork ako, tapos nagsigarilyo ako, Marlboro pang ano ko. Nung sinubukan ko, masarap pala yung nagsisigarilyo ka na may stork. Kaya tumagal, nadagdagan ang bisyo ko. Stork at saka sigarilyo. Mahirap paglabanan ang mga bisyo nang walang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Amen? Praise God. Kaya tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Verse 6. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yan ang dapat mong paglagakan ng buhay. Praise God. At pag yan naranasan mo, na-reset ang buhay mo, magkakaroon ng kagalakan, ng kapayapaan. Yan yung relasyon na napakatindi na dapat kailanman ay hindi mo iiwan. Amen? At ang kailangan yan, desisyon. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Kaya desisyonan mo. Alam mo ba, pag oras na gano'n, yung pagbabago, unti-unti nangyayari yan. Nagugulat ka. Ewan ko, doon sa mga, dito na, kung sa, lalo sa mga bago, nasubukan yung bang magmura. Alam niyo, katuwaan na lang ang pagmumura nun eh. Ako, mapalamura rin ako eh. Pero magugulat ka, mababago, unti-unti, pati yung lumalabas sa bibig mo. Kasi noon, malalaman mo ang isang taong palamura, gulatin mo. PUTA lalabas dyan. Pero, alam mo, pag nabago ka na, kahit anong gawin, iba na. I praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen? Mababago ka. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. At tayo'y maging tagapagmana. Ano? Lugi ka ba pag nagbago ka? Maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Plano talaga ng Diyos. Hallelujah. Sa tao na kanyang kinreate, ay kasama niya ng pangwalang hanggan. Kaya na-compose yung kantang magpakailanman. Hindi yun pala. Ano yun? Inilagay sa paradise, sa paraiso. Praise God. Yun talagang plano ng Diyos eh. Kapiling niya, magpawalang hanggan. Kaya niya kinreate si Adam. At sino ang
Kinreate niya si Adam. Hinubog niya sa pamagitan ng, sabi ng iba, putik. Hindi po putik yun. Putik. Alabok. Iba yung alabok sa putik. Hindi po tayo kinreate sa pamagitan ng putik. Kundi alabok. Pero potter's clay, no? Nawala. So be it kung anong gusto nyo. Praise God. Hallelujah. Pero saan nilagay? Sa paradise. Nagkasala lang ang tao. Pero ngayon, binabalik tayo doon. Bakit? Nakilala mo si Lord at nagtiwala ka sa Kanya, pangwalang hanggan din, kapiling. Wala nang bawian yan. Wala nang makakasingit yan. Desisyonan mo yan habang nabubuhay ka pa. Amen ba? Yan ang pinakamasarap na buhay. Pero, pag oras na hindi mo tinanggap yan, pag yan ay binaliwala mo, meron ding katapat ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Anong katapat yan? Buhay na walang hanggan kasama ang demonyo. Ang impyerno ay hindi ginawa yan para sa tao. Ang impyerno ay ginawa yan para sa demonyo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kailangan lang magdesisyon ka. Amen ba yun? Praise God. Kaya sabi niya, at tayo magiging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Anong gusto mo? Buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos o buhay na walang hanggang kahirapan kasama ang demonyo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? It's up to you. It's your choice. Hello. Amen? Praise God. Ano pa? Mga taga-Epeso. Ano yan? 4:22. Sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Kaya, kapatid, it's time now to decide. Sumunod sa Panginoon. Praise God. Sabi doon, verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ano pa? 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Wow. Tingnan mo yung katabi mo. Kamukha yan ng Diyos. Kamukha ni Lord yan. Kamukha ni Lord yan. Praise God. Hallelujah. Amen? Kaya pag nakilala mo si Lord, magbabago aura mo eh. Tingnan mo. Yung mga dating mahiyain, hindi ko sinabing nagiging walang hiya-hiya. Hindi walang hiya. Nagiging walang hiya-hiya. Sa totoo lang, yung dating tahimik, praise God, sino yung dating tahimik? Hindi nagsasalita. Hindi. Magiging active yan. Sa totoo lang. Basta't nakilala si Lord, basta't nakaranas kay Lord, basta't nagsugo ng buhay kay Lord. Kaya nga, don't just attend. Surrender your life to God. Kasi kung hindi, lugi ka. Amen ba? Yung you're just attending the worship service, but ayaw mong kasama sa kabilang sa pamilya ng Diyos, lugi ka. Kawawa ka. Sayang ang mga oras mo. Amen ba? Kaya sabi, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Praise God. 25. Dahil dito, itakwil na natin ang alin? Ang itatakwil natin. Alin yun? Alin? Lakas. Anong itatakwil? Itakwil ang pagsisinungaling. Huwag kasanayang magsinungaling. Kahit maliit lang, huwag kasanayang magsinungaling. Ang kasinungalingan ay kasalanan. Amen? At tayong lahat ay magsabi ng ano? Sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Praise God. Hallelujah. Kaya uulitin ko, pag ikaw, isa sa benepisyo ng pag-attend ng church, nababago ka. Magugulat ka na lang, pati mga kasama. Saan ka ba nanggagaling pag linggo? At bakit parang nagbabago ka? Bakit parang may nangyayari sa'yo? Magugulat na lang sila. Bakit? Hindi ka pa nagsasalita, may nakikita sa'yo. Gusto mo ba yon? Si Lord, kaya niyang gawin sa atin yan. Kaya magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Amen? Number 2, continuation lang no. Number 2, you will overcome the lust of the flesh. Isa sa kasalanan na matindi na dapat, ayan, yung lust of the flesh, pita ng laman. Alam niyo ba, 3 ang ginagawa ng demonyong tukso para sirain ng tao. Ilan? Pride. Yung pride, huwag tindigan pag mali. Learn to humble yourselves. Ano pa? Lust of the eyes. Or lust of the flesh. Ano pa? Love of money. Paikot-ikot lang yan. Ano yan? Kayabangan. Ano pa?
pita ng laman. Ano pa? Love of money. 3 yan. Pera, lust of the flesh, glory, yung kayabangan. Kaya nga hindi, alam nyo, yung glory, ang mayabang, delikado. Alam niyo, meron isang mayabang sa Bible, sa Acts chapter 12, bandang huling verses. Sino yun? Si Herod. Sabi ng mga tao nang nakita siyang ganda ng forma, wow, para siyang Diyos. Tinanggap ni Herod yun. Alam niyo nangyari kay Herod? Bumagsak siya. Buhay pa, inuuod na. Saan lumabas? Sa mukha. Bakit? The glory that was intended for God alone. Tinanggap niya. Mahirap pong mayabang. Mahirap pong maging ma-pride. Amen ba? Pero ang pride, hindi lang yung kataasan. Yung sobra din namang, ano yan, yung self-pity. Alam niyo self-pity? Self-pity is a form of pride. Kapatid, baguhin mo yun. Ayusin mo yun. Amen ba? Praise God. Okay. Kaya ito, isa to sa ginagamit. Ano yan? Lust of the flesh. Anong sabi niya? Ito yung paalala lang sa bawat isa. Praise God. Kasi mahal ko kayo. Sa totoo lang, mahirap mag-preach ng ganito. Praise God. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Galatians chapter 5, verse 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ano yun? Pakikiapid. Anong pakikiapid? May asawa na nakipag-relasyon pa sa iba. Ano pa? Kahalayan at kalaswaan. Ang adultery ay may asawa. Ang fornication ay sa mga walang asawa. Single pero ginagawa yung dapat na hindi dapat gawin. That's fornication. Kasalanan yon. Ano pa? Kahalayan at kalaswaan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Pangkukulam. O baka naman meron diyang mangkukulam. Suko mo na yan. Baka may alaga ka dyan manika. Ano pa? May alagang ka manika dyan. Ano pa? Pagkapuot sa isa't isa. Ano pa? Pag-aaway-away. Kayo magbasa ng sunod. Kasama yung pagseselos. Kasama yung pagseselos. Ako, kasama yan sa dapat baguhin. Yung pagseselos. Praise God. Baka mamaya ang jowa mo nagseselos sa'yo. Bakit? Bakit puro na lang church? Hindi pwede. Alam niyo ba na ang may karapatan lang magselos ang Panginoon? Ang Diyos lang. Ang tao walang karapatang magselos. Sabi niyo bakit? Ang tanging may totoo at tunay na pag-ibig ay ang Diyos lang. Kaya siya lang may karapatang magselos. Ang tao hindi. Praise God. Kaya siya lang ang may karapatang magselos. Hello, amen? Kaya pag pinamili ka ng jowa mo, ang Panginoon mo o ako, nako, delikado yan. Huwag mong pipiliin. Bakit? Ang Matthew chapter 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, yun po ay intended sa Diyos lang. Praise God. Amen? Kaya pag sabi ng jowa mo, mahalin mo ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Hindi po pwede yun. Sa Diyos lang yun. Praise God. Magsiselos ang Diyos doon. Delikado yun. Amen? Ano pa? Pagkakagalit. Ano pa? Kasakiman. Ano yun? Greediness yan eh. Yung kasakiman. Kasalanan yan. Ano ba? Pagkakampi-kampi. Kahit mali, kakampihan mo pa rin. Mali yun. Hindi tama yun. Ano pa? Pagkakabaha-bahagi. Ano pa? Praise God. Pagkaingit. Kasama uli. Ano pa? Baka naman may mga lasinggero at lasinggero dito, ha? Kasama yun. Ano pa? Kalayawan. Ano pa? At ibang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Makinig mabuti. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi. Saan? Hindi ko po ito gawa. Hindi ko po ito imbento. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Pwede niyong i-check sa Bible niyo, anumang mga Bible yan. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya ito, yung mga nabasa niyong yan, kailangan ay baguhin, ayusin. Amen? Mukhang nakahinga yung iba. Wala dyan yata yung pagiging maritation. Praise the Lord.
Dagdag natin. Praise the Lord. Kaya paalala yan sa bawat isa. Amen? Praise God. Pero may kasunod naman yan. Ito naman magandang kasunod. Verse 22. Ano yan? Subalit ang bunga ng Espiritu. Ano yon? Ano yon? Ay ano? Pag-ibig. Ano pa? Kagalakan. Ano pa? 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 Wow! Praise God. Ito yung bunga ng Espiritu. Sabi na sa verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Anong ginawa para dumaloy ang bunga ng Espiritu? Patayin ang sarili. Tingnan mo yung katabi mo kung may katabi ka. Sabi mo sa kanya, papatayin kita ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Para maranasan mo, papatayin yung sarili mo. Amen ba? Ayaw ng Diyos at walang papasok sa kanyang kaharian yung mga selfish, makasarili. Amen po ba? Mahirap. Alam niyo, ang hirap ng kasamang makasarili. Wala bang pakialam sa iba? Sa tuwing may lakad, siya ang sakit ng ulo. Gusto niyo may ganun kasama? Ha? Yung bang, basta't nagka-problema ang lakad dahil sa kanya. Selfish yun eh. Wala bang pakialam sa iba? Ang pagiging makasarili, di papasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po yan. Hello? Amen? Kaya dapat pinapatayan. Praise God. Sino ang handang pumunta rito sa harapan, unahin nating patayin. Praise the Lord. Kasama din yan. Yung greediness. Love of money. Ipagpapalit mo ang Diyos dahil sa pera. Na wala nang ibang mahalaga kundi pera. Kaya nga hirap magsimba dahil sa pera. Kaya pag may katapat na kung saan ang offer, pera. At saka simbahan o pera, pera. Naku po, delikado yan mga kapatid. Kasalanan yan. Maliwanag, nagpapala. Walang papasok sa kanyang harian. Kaya pinala. Pero pagbunga ng Espiritu, hallelujah, magugulat ka rin naman, si Lord ang magpapala sa iyo. Amen? Kaya sabi niya, pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Pinatay na, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Hello? Amen? Kaya mo ba yon? Na si Lord na, ang banal na Espiritu na, ang siyang maghari sa ating buhay? Hindi biro ang pag-church. Hindi biro ang pagsamba. Hindi biro yan. Bigyan mo ng halaga yan. Amen? Ako, praise God. At nawa po ay kaya maging umpire ka, lumakas ka. Kaya nga sabi ko, alam mo, pag ang mga salitang ito na naririnig mo, ano nangyayari sa'yo? Panibog ho ba? Tama ba yun? Ano ba yung panibog ho? O nagagalit ka ba? O nakukonvict ka? Kasi ang kilos ng banal na Espiritu, conviction ang dala. Or ayoko na nga umatin. Kasi pambihira naman. Ang dami kong iiwan. Kapatid, ayaw mo ba na mabago ang buhay mo? Ayaw mo ba na maputol na yung mga hindi magandang pangyayari? Praise God. Amen ba? Pag na-inlove ka kay Lord, dire-diretso yan. Tanggal kahit na distansya. Tingnan mo, yung minahal mo, kahit anong layo pupuntahan mo. Di ba? Ang totoo yun. Ang mahirap yung sa lahat. Bakit siya napangasawa mo? Kapitbahay ko. Ano ngayon kung kapitbahay mo? Walang gastos, walang pamasahe. Saan kayo nagkikita? Doon sa sari-sari store. Tipid, di ba? Pero may nakita kayo? Magkaibang lugar, magkalayo, pero nagkatuluyan. Ako'y taga-norte, ang misis ko'y taga-south. Taga-Pangasinan ako eh. Taga-san siya? Batangas. Mas malayo. Eto, taga-bundok ng Tralala. Taga saan ka? Sa Maynila ka pala lumaki. Obvious ba? Hindi From Manila to Bicol. Matindi yun. Kamsur. Sa Kamsur ka, si Mayet, Kamsur, pambira. Sa Nabua. Nabua ba o Bato? Nabua? Bula. O Bula. Kaya yung asawa ni Bishop Jojo,
nawala, nagbula. Praise God. Pero yung distance na yun, no? Kasi ganyan ang tunay na pag-ibig. Kahit malayo yan, sige. Praise God. Sabi nga nila, ikakasal kami, ang hirap naman yan, ang layo. Wala kaming pakialam sa distansya. Amen? Pero don't get me wrong, na ipinagbabawal kong mag-asawa yung magkapit-bahay. Hindi. Pero sabi ko nga, ang totoong pag-ibig, hindi problema ang distansya. Pag mahal mo ang Diyos, hindi problema ang distansya. Praise God sa buhay ni Brother Richard. Ulitin ko to. Biro nyo, taga-hala-hala yan. Hala-hala. Laguna, malayo yun. Sa totoo lang, malayo yan. Anong oras ka umalis kanina, Brad, sa inyo? 9. Anong oras ka dumating dito? 2:00? Maaga pa, Yung iba, taga dyan lang. Praise God. Hallelujah. Wala akong sinabi Sabi ko, yung iba, taga dyan lang pero tingnan mo Hala-hala. Sabi ko, matindi yan Kasi, doble yun Amazing talaga yun. Hala. Taga ron siya. Pero nakaka-amaze yun Distance is not a problem to those who are in love. Pag in love, walang problema yung distance. Amen? Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Grabe Praise God. Verse 26. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At huwag na rin tayong mag-inggitan. Hallelujah. Amen. In short, magbago ang bawat isa. Magtiwala sa ating Panginoon. Magkakaroon ng bagong buhay. Marereset ang buhay mo. Ayaw mo ba yun? Ini-o-over ng Panginoon yan. Amen? Kaya nga, tandaan, ito ang dapat dumaloy sa atin. Ang tunay na nakakilala sa Diyos ay may bunga na makikita sa kanyang buhay. Amen? At tandaan mo rin to, ang pagbabago mo ngayon ay mag-aayos ng buhay at kabuhayan mo bukas. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Naniniwala ka ba doon? Kaya kapatid, magdesisyon. Matinding desisyon. Panginoon, mahal kita. Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Panginoon, mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, may-ari ng buhay. Ang nasusunod yung may-ari. Amen? Pag sinabi mo, hindi mo lang siya gawing Panginoon, gawin mo siyang hari. Pag siya ang hari, paglilingkuran mo siya. Praise God. At siya rin ang gawin mong tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag mong baliwalain ang relasyon mong ito sa Diyos. Amen po ba? Pati yung mga nandyan sa online. Praise God. Hallelujah. Naintindihan ko kayo kung malayo ang inyong lugar. Pero pag malapit, kapatid, gumawa ng effort. Praise God. Pero pag ikaw naman may sakit, panalangin ko, gumaling ka. Pag ikaw nag-i-LBM, manatili ka na lang dyan sa lugar nyo. Baka mamaya dito ka pa magkalat. Praise God. Ayoko rin. Mahirap yun, lalo na along the way, magko-commute ka. Pag may tumunog, perwisyo ang lahat. Praise God. Magpagaling ka. I pray na gumaling ka, RC. Yeah. I pray kila Mildred na gumaling. Praise God. I pray also kay Tonet na gumaling na kung saan ay nasa ospar ngayon. In the name of Jesus. Dakilang manggagamot natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya kung may mga prayer request kayo, sasabihin nyo lang. Kasi ang sama-samang panalangin natin ay magdadala ito ng himala sa ating buhay. Amen? May mga tinututukan tayo na nananalangin. Ngayon, isa natin na tinutukan sa panalangin, ngayon ay nakaka-recover na siya. Nasa Isabela siya ngayon. Successful ang naging operation. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y naniniwala, darating ang time, makikita natin siya rito. Praise the Lord. Makaka-recover yun. Purihin ang Panginoon. Alam mo ang pangalan mo. Praise God. Hallelujah. Ito si Brother Eric. Nasa Isabela siya ngayon. Glory to God. Natanggal ang kolon ng kanyang nagkaroon ng bukol sa kolon. Pero walang bagay na imposible sa Diyos na buhay. Amen? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tumayo po ang bawat isa. Habang nakatayo ka, mag-concentrate ka. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga narinig na salita ng Panginoon. At ang dulo ng isip na yan, magpapahalaga ka sa gawain ng church, sa pagsamba mo sa Kanya, sa pananampalataya mo sa Kanya.
Hindi mo ipagpapalit ano paman. Nire-reset ni Lord ang buhay mo sa oras na ito. May bago siyang simula. At ang reset na ito, ang dulo nito ay tagumpay. Tatandaan mo, this year is a victorious year. Kaya inire-reset niya ang iyong buhay. Hallelujah. Huwag mong babaliwalain ang salita ng Diyos. Sagana ang habag ng Diyos sa atin. Sagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Sagana ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapatid, desisyonan mo yan. Hallelujah. Gusto ni Lord na baguhin ka. Gusto ni Lord na isama ka niya sa kanyang kaharian na kailanman hindi mo pagsisisihan. Hallelujah. Dadaloy ang masaganang biyaya niya ngayon kung ikaw ay magdidesisyon. At ang desisyon na ito, kailanman ay hindi na mababago. Dire-diretso. Mararanasan mo ang buhay na walang hanggan. Ang kagalakan, ang kasaganaan, ang kapayapaan. Hallelujah. Kaya kumakatok ang Panginoon sa oras na ito sa iyo. Pati yung mga nasa online, huwag babaliwalain ang relasyon sa Diyos. Hallelujah. Ito yung panahon na magsuko ka ng buhay. Gawin mong totoo. Gawin mong buong puso. Tanggapin mo ang masaganang biyaya ng Panginoon sa buhay. Kapatid, hallelujah. Huwag mong sasayangin ang mga pagkakataon na binibigay ng Diyos. Kaya sa oras na to, sa bawat desidido, pati yung mga nasa online nakatayo. Hallelujah. At yung mga desidido, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong salita. Gusto ko po, Panginoon, ma-reset ang buhay ko. Gusto ko pong magbago ang buhay ko. Gusto ko pong ma-enjoy ang relasyon ko sa iyo. If that is your decision, habang nakatayo ka, pati yung mga nasa online, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Nagdidesisyon ako, Panginoon. Yes. Nakikita ng Diyos yan. Ang dalawang kamay mong yan, pati yung mga nasa online. Hallelujah. Kailanman di mo yan pagsisisihan. Hallelujah. At yung mga nakataas ng dalawang kamay, sumunod kayo sa akin sa panalangin. Lakasan nyo lang, Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, pinaniniwalaan ko, at tinatanggap ko ang salita mo na aking narinig ngayon. Salamat po sa masaganang habag mo, sa masaganang biyaya mo sa aking buhay. Pinapahalagahan ko ito. Kaya ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po, Amang Banal. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa ginawa mo sa aking buhay. Mula ngayon, hallelujah, hindi na ako titigil sa pananampalataya, sa pagsamba, sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan mong Diyos na buhay. Praise God. God bless everyone.